Guys, yan yung mga sulat ni Mrs. No? What? Kumpleto yan guys, walang bawas yan. So, yan. So, itong mga sulat na to kasi, ginawan ko pa yan guys na lalagyan. Very good. First time niya na ni-response yung sulat ko, so ginawan ko na lalagyan yan. Ginawan ko lang yan guys, tapos pinasok ko pa yan siya dito. Pangatlo, so lagay ko siya dito. So tatlong lalagyan yan para lang maingatan. Sana all. So yung iba nga niya nabasa na ng panganay ko ni ate. What? Kasi yung mga sulat ni mama niya. No? So yan guys, tingnan natin yung pinakauna guys. Yan yung pinakaunang reply ni Mrs. sa akin, May 31, 2003. Oh my God! Wow! So yung nakalagay there bong pa kasi yung ginagamit ko noon nung nag-attend ako ng teen mission. So bong yung ginamit ko. So yung bong na yan nakuha yan sa apelido ko na Bungay. So pinaganda lang yung spelling pero yung bong na yan sa Bungay nakuha. So yan. So nakalagay dyan sa mga hulang anong time ng mga huling sulat niya yan. So yan lang siya. So yan. So nakalagay lang lagi dyan ay God bless and take care. No? So, yan. So, an lang yung nakalagay. So, ito naman guys yung ang alam ko kasi sinagot niya ako nito, hindi ko makalimutan ay November 3. Sana all. November 18. Ito yung pang 13 niya na sulat. So, kumpleto yan guys. Sunod-sunod yung kanyan. Sunod-sunod yung pagkakarin niya, may number yan. So, number 13. So, ito na yung unang nagbanggit siya sa akin ng love and pray. Yan. So, yan. So, yung time na to parang yan guys, yung nakalagay dyan, sabi niya dyan na sabi niya dyan sige, bye. Sabi niya, and God bless. Pahabol, wag mong kalimutang ipag-pray yung ating new relationship. Ingatan ni Lord, no? Na hindi tayo madala sa tukso na nakapaligid sa atin. Sige, bye-bye ulit. So, yan. So, may nakalagay, love and pray. Sana all. Anniversary namin. So, nakalagay dyan, happy 1 month anniversary. Pasensya ka na, hanggang dito na lang, no? Hanggang dito na lang kasi dyan na yung jeep. So, dati kasi nagasulat si Mrs. tabing kalsada lang yung bahay namin. So, ito na rin yung bahay namin ngayon. Dito siya nagasulat dati. So, isang sasakyan lang guys. So, mag-aabang lang yan siya ng mag-aabang lang siya kung magpapadala siya sa akin ng sulat sa Ruas dahil malayo nga kami, LDR kami. So, napakalayo from Itangil to Ruas. Aabang yan siya dito mga 10 to 11 PM. What? Naman doon guys, hindi yan ako magano pa sa alam ko gabi-gabi pag may sulat yan. Inaabangan lang namin, wala kaming communication na nagpadala siya ng sulat, nagpadala ako ng sulat. Basta pag may biyahe, kada gabi, nag-aabang lang kami. Puro baka sakali lang yung ano namin kung may sulat na pinadala. So abang siya 11 PM dito. Tapos abangan ko yan doon, ang jeep, tatanungin ko dahil namamasada ako dati, tatanungin ko yung jeep kung may padala ba na sulat galing ng Itangil. So dadating yan doon guys, mga alauna hanggang alas 2 ng madaling araw. So pag nagpadala naman ako kinabukasan, pag nabasa ko yung sulat niya, natanggap ko. So papadala ko pagka kinabukasan gabi. Abangan ko naman mga 10 to 11 ng gabi. So siya naman, so abangan niya naman yan dito mga 1 to 3 PM. So isa lang kasi guys yung biyahe noon, ganun ka-challenge, grabe ka-challenge. What? So kung mapapansin nyo dyan sa mga kabataan ngayon, so
Yung mga papel, iba, no? Hindi siya bond paper. Yan po ay special, no? So, yan ang tawag dyan ay stationery. So, yan yung mga sulat, mga papel na ginagamit dati sa mga naliligaw, yan yung ginagamit namin. So, mahal ito mga kabataan ngayon. So, napakamahal ng papel na to. So, yung halaga nito, 15 pesos, isang ganito lang, no? 15 pesos, pinakamura, 12 pesos. Oh my God! Na hindi nila alam yan yung mga papel na yan, mababango yan, may mga iba't ibang amoy din yan, no? Kaya yung mga babae dati, mga dalaga dati, pag pinadalahan niya ng sulat, so inaamoy talaga nila yan dahil alam nila na mabango yan siya, no? So yan, ganyan ka-special. So kung mapansin nyo minsan, mga bond paper na lang, so kasi yan ay dito sa Itangel ay walang nabibiling mga stationery dati. Ang ginagawa doon sa Roas, pag doon si Mrs. nagabili siya agad ng marami, kaya nagkakaubusan lang dito. So yan, bond paper na lang yan, puro bond paper, karamihan na yung huling mga sulat ni Mrs. no? So yan, no? So kaya sa mga kabataan ngayon, kung may manligaw sa'yo, kayong pumayag ng chat lang, tawag lang, so i-challenge nyo, pasulatin nyo, so para malaman nyo, no? So napakaganda pag nagsusulat siya, na manghihinayang siya na mag-pray kayo kasi kahit pa paano pinahirapan niyo siya magsulat, no? So napakaganda, napakaswerte ng mga kabataan ngayon kasi cellphone, high-tech na. Dati ang cellphone, may cellphone dati 5110, yung may antenna pa, no? Yun yung pinakaunang lumabas. So nagkakahalaga pa yun ng 8,000 hanggang 9,000, tapos na sundan siya ng 5310, 3210. Yun yung mga cellphone dati, no? Hindi kagaya ngayon, touchscreen na, napaka-high-tech na. So yan guys, so sana sa mga 90s dyan, kung may mga sulat kayo, ilabas nyo para ma-challenge natin yung mga kabataan natin, no? Lalo na yung mga anak natin. Yan kasi nabasa na ng anak ko yan. So para ma-challenge natin sila, para malaman nila kung ano ba yung buhay natin noon nung nagliligawan pa lang, no? So yan yung kahalagahan yan. Pati yung mga kabataan ngayon, yung mga kabataan na yan. So sana may nakuha ko yung aral sa post ko ng sulat ni Mrs. So yan. So nakakalungkot lang yung sulat ko na ni Mrs. na tago niya rin, kaya lang karton yung pinaglagyan niya, kaya yun inanay, kinain ng anay, hindi na pa kinabangan, so sayang. Pero yun sa akin, so buong buo yan, kung magkataon baka abutan pa yan ng magiging apo namin ni Mrs. no? Pero sa ngayon, so bata pa yung anak ko, so siyempre focus muna siya sa pag-aaral, no? So ayan guys, so, salamat sa panonood, God bless, at sana maraming nakarelate sa sulat ko na yan, sa sulat ni Mrs. na yan, no? So yan guys ay May 31, 2003, yan yung pinakaunang sulat ni Mrs. So big sabihin 2024 ngayon ay 21 years, so nagdibo na yan, dibo na ng sulat na yan, almost 2 dekada na yung tinagal ng sulat na yan. So yan lang, maraming salamat at God bless.